Isang pinagpalang araw po sa lahat, sa masaganang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, sa kabila ng ating kalalagayan sa mga panahon na ito, ang kahalagahan ng pagdaraos ng banal na hapunan ay hindi po nagbabago. Bagkus ay lagi po nating dapat bigyan ito ng pansin. Ano po? At patuloy na alalahanin kung paanong tayo po ay iniibig ng Diyos na Kanya pong isinugo ang Kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, upang tayo po ay Kanyang tubusin sa ating mga kasalanan at iligtas sa kapahamakan. Ang kahalagahan po ng pagdaraos ng banal na hapunan sa buhay ng mga totoong tagasunod at mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang siyang nag-udyok po sa isang tao, ano po, na kahit noong siya ay nabigyan ng pagkakataon na makasama po sa isang makasaysayang paglalakbay patungo sa buwan o sa moon, ano po, ang astronaut po na ito, ang kauna-unahan at natatanging nagsagawa ng isang kaugaliang Kristiyano sa labas po ng mundo. At ito nga po ay nang sila ay lumapag sa moon o sa buwan sa ilalim ng Apollo 11 mission. Ang isa po sa mga astronaut ay nagdaos ng Holy Communion mag-isa. Siya po ay si astronaut Edwin Aldrin Jr. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po sa pagkakataong ito, narito po tayo muli upang alalahanin po ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagdaraos ng Holy Communion o banal na salo-salo. Ngunit bago tayo magsimula, mga kapatid, hayaan niyo pong basahin ko sa banal na kasulatan. Ano po, sa unang Korinto, Kabanata 11, talatang 27 hanggang 29. Dito po yung makikita yung mariin na paalala ni Pablo po, bago po tayo magdaos ng ating banal na salo-salo. Sabi po dito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoong nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. So, bago po tayo mag-partake at magdaos ng Holy Communion, siyasatin po natin ang ating mga sarili. At lumapit po tayo sa Panginoon, magpakumbaba po tayo sa Panginoon, at hihingi po natin ang tawad. Ang lahat ng sagabal, ang lahat ng mga kasalanan sa ating buhay na ating nagawa upang tayo po ay linisin ng Panginoon at maging karapat-dapat po tayo sa banal na salo-salo. Kausapin po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At kung nakahanda na po ang mga elemento o yung mga simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang katawan, ang juice at ang tinapay po, kung nakahanda na po, atin po itong damputin. Unahin po natin yung simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay. Atin pong itaas ang simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo, ang tinapay. Taas po natin to. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi,
Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Patuloy po namin inaalala, Panginoon, ang inyong buhay, ang inyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa amin, Panginoon. And Lord, narito po aming dinaraos, sinasagawa ang banal na hapunan bilang pag-alaala po sa inyong kabutihan at dakilang pag-ibig po sa amin. Kaya Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na sa pag-aalaala po namin nito, sa pagtanggap namin ng simbolo ng inyong banal na katawan, ay tinatanggap po namin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, hindi lamang po sa physical, Panginoon, kundi higit lalo sa kagalingan naming spiritual. Lord, maraming salamat po sapagkat, Lord, tunay nga, wala pong ibinigay sa amin ang Diyos sa ilalim ng sa mundong ito, Panginoon, sa ilalim ng langit na aming sukat ikaligtas, kundi kayo lamang po, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Tanggapin po natin ang tinapay, ang sumasagisag sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon naman po, hawakan po natin ang juice, na fruit juice na sumisimbolo sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Basahin ko muna po. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iniinom niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po na, Lord, may pagkakataon po, Panginoon, na aming maidaos ang banal na hapunan at narito, Panginoon, ang fruit juice na ito na sumisimbolo sa inyong banal na dugo, Panginoon, na inyong itinigis at hinayaang umagos sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat, Lord, tanging ang banal na dugo niyo lamang po ang handog na sapat at katanggap-tanggap po sa Diyos upang, Lord, ang aming lahat ng mga kasalanan ay mahugasan, Panginoon. At kami po ay matubos sa aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat po na ang inyong banal na dugo, Panginoon, ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At kami po ay nagpapasakop sa inyo, Panginoon. At patuloy kaming kumikilala na tanging Panginoong Jesucristo lamang ang aming Panginoon at tanging kaligtasan. Sapagkat kung walang pagbubo ng dugo, ay walang kabayaran ang kasalanan. Ngunit dahil, Panginoon, inalay niyo po ang inyong buhay at ang inyong banal na dugo, meron po kaming katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat po sa inyo pong papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ngayon po, muli tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po na sa ganitong paraan, Panginoon, ay naidaos po namin ang banal na hapunan bilang pag-aalaala, Panginoon, sa inyong buhay, sa inyong kamatayan, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, at, Panginoon, higit sa lahat, ang inyong muling pagkabuhay, Panginoon. Sapagkat, Lord, dahil sa inyong pagkabuhay na maguli, Panginoon, alam namin na tulad ninyo, Panginoon, kami rin po ay mabubuhay na maguli at isasama niyo po, Panginoon, sa inyong kaharian.
Maraming salamat, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat Lord, ang inyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ang nagbibigay po sa amin ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat at ang pagpapala at biyaya ng Panginoon ay sumaatin po. Maraming salamat po. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Hello, Waklab. Good morning. Hallelujah. Sino na sa inyo ang excited na makarinig ng Word of God? Sa umagang ito, ang topic natin ay tungkol sa salita at dugo ng ating Panginoon si Kristo. Ang teksto natin sa John
3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak dito sa lupa upang siya yung tumubos upang mailigtas ang sangkatauhan. Maraming mga bagay ang matututunan natin mula kay Hesukristo. Maraming mga bagay ang maaari nating pag-aralan ang kanyang buhay, kanyang pamilya, kanyang mga nagawa, kanyang ministeryo, kanyang mga paglalakbay, kanyang mga layunin, at ang kanyang pamamaraan ng pamumuno. So, grabing nagawa ng ating Panginoon. Ngunit, ang dalawa sa pinakamahalagang mga bagay tungkol kay Hesukristo ay ang kanyang mga salita at ang kanyang dugo. Amen? Number 1, mahalaga ang dugo. Ang ating mga kasalanan ay hindi maaaring mahugasan ng mga salita ni Jesus. Kailangan natin ang dugo ni Jesus upang tayo ay linisin mula sa ating pagkakaiba at makasalanang kalagayan, upang ang ating pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Dahil kung wala tayong pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi tayo makakapasok sa langit. Gaano man karami ang mga sinabi, ipinangaral at itinuro ni Jesus, kailangan pa rin niya tayong iligtas sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang dugo. Amen? Hallelujah. Maliban sa pagkakabuhos ang dugo, ay wala nang iba pang kapatawaran sa kasalanan. Kinakailangan ng pagbubuhos ng dugo upang matabunan nito ang ating mga kasalanan. Pangalawa, mga kapatid, sino ang magbabayad ng ating mga kasalanan? Sino nga ba? Subalit, sino ang magbabayad ng ating mga kasalanan, mga kapatid? Sino ang magbabayad ng halaga upang tayo ay makatakas mula sa impyerno? Tayo ang tinubos, hindi ang mga salita ni Jesus, kundi ang kanyang dugo. Tayo ay tinubos hindi ng dugo ng mga turo at mga kambing, ngunit ang dugo ni Kristo. Pangatlo, mga kapatid, bakit ang krus? Bakit si Jesus ay kusang loob at sinadyang pumunta sa lugar kung saan siya ay ipako sa krus at kung saan siya papatayin ng mga tao? Ang paraan nito ay pinahintulutan ni Jesus upang maibuhos ang kanyang dugo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit ang dugo ni Jesus ay mahalaga. So mga kapatid, ang mga salita ni Jesus, hindi natin malalaman na si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay kung hindi niya binanggit ang kilalang mga salita na ito. Ang kaligtasan ay hindi sana darating sa atin
kung hindi niya sinabi sa atin ni Jesus sa John 3:16. At hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sangkatauhan upang hatulan ang sanglibutan, mga kapatid, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Tayo ay magiging ligtas kapag ang ating kasalanan ay nahugasan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Siya ay pinako sa krus, inulos ang kanyang tagiliran, lumabas ang dugo at tubig. Mahal ang halaga ng pagtubos sa atin ng ating Panginoon Hesus sapagkat kamatayan niya ang kanyang ibinayad upang tayo ay maligtas at malinis ng kanyang dugo. So mga kapatid, nawa ang topic natin ito sa umagang ito, 10 minutes lang, maiksi lang, pero ang dami natin natututunan sa ating Panginoon Hesus. So, tayo manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon Diyos na aming manunubos, salamat sa iyong pag-ibig na kami tinubos mo sa makapangyarihan mong dugo, Panginoon. Lord, i-release mo ang iyong dugo sa bawat isa sa amin at balutin mo kami, Panginoon, sa iyong makapangyarihan dugo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung marami kaming pagkakamali, pagkakasala. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. Salamat sa inyong salita sa umagang ito. Thank you, Lord. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, tanggapin ninyo ang basbas ng ating Panginoon Hesus na tagapagligtas, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Amen, amen.